Pinayagan po ng impeachment court ang hiling ng prosekusyon na ipasabina ang tax at bank records ni Vice President Sara Duterte. Para po yan sa Article 2 ng impeachment complaint kaugnay ng sinasabing unexplained wealth o di maipaliwanag na yaman ng Vice-Presidente. Paliwanag ni Presiding Officer Chis Escudero, reasonably described o malinaw naman ang pagkakalarawan sa mga dokumentong hinihingi. Madali rin daw matukoy ng mga bangko at AMLAC kung aling particular na accounts, records o transactions ang kailangang isumite. Binigyan din ni Escudero ang nasasaad sa bank secrecy law na maituturing na exception sa pagiging confidential ng bank deposits ang impeachment cases. Kaya ibinasura ang pagtutol rito ng depensa. Pero paglilinaw ni Escudero, hindi maaaring gamiting batayan ang mga dokumento para magdagdag ng impeachable offense laban sa bise. Pakinggan po natin ang pahayag ni Escudero. The court will only allow these records to be used to establish a factual baseline against which the respondent's assets, financial transactions, and business interests during her present term may be assessed. Establishing such a factual baseline is recognized in settled jurisprudence involving allegations that a public officer's wealth is manifestly disproportionate to the lawful income and financial capacity of the officer and the officer's spouse. Muli namang sabi naman ng prosekusyon, hindi maituturing na panghihimasok sa pribadong buhay ng bise at ng kanyang mister ang pagpapasabina sa mga nasabing dokumento. Giit pa nila, klaro din daw sa mga dating desisyon ng Korte Suprema na kailangang makita ang big picture para malaman kung lehitimo o hindi ang pinanggalingan ng pera ni VP Sara. Narito po ang naging sagutan ni House Prosecutor Chel Jokno at Defense Lawyer Attorney Michael Poa. Ang SALN po kasi ay parang snapshot lang po yan, year-end, kung ano yung mga assets, liabilities, and net worth ng isang government official. Ang ITR din po ay parang short video lang po yan ng mga transaksyon ng isang taxpayer sa kabuuan ng taon na yon. Makikita lang po natin yung buong larawan pag nailabas natin ang mga bank records. Kasi doon po yung day-to-day na lumabas at pumasok sa isang account ay mabubuo po natin. Yes, hindi tayo papasok sa bahay ng isang tao o ng nasasakdal, but it will be intrusive because we will be opening up all the financial transactions for, sabi nga dito, almost 20 years of the respondent. They're asking for everything. Muli rin giniit ng defense team spokesperson na si Michael Poa na fishing expedition ang ginagawa ng prosekusyon. Hinahanapan lang daw ng prosekusyon ng mali si VP Sara. Dagdag pa ni Poa, walang nakasaad na ultimate facts sa articles of impeachment. Ang posisyon kasi nila, dapat may sapat ng ebidensya at specific facts bago humingi ng sensitibong dokumento tulad nga nitong bank at tax records. Sagot naman ng prosekusyon, kumpleto ang ultimate facts na nakasaad sa articles of impeachment. Basehan nila ang records mismo ng Anti-Money Laundering Council o AMLAC na may 6.7 billion pesos na dumaan umano sa mga bank account ni VP Sara. Ito pa ang kanilang sagutan tungkol dyan. They want those documents. We are calling it a fishing expedition. Sa aming pananaw, sa dami ng hinihing dokumento, para po itong nagtatapon po tayo sa dagat ng isang napakalaking lambat at umaasa tayo na kahit papano may mabingwit kahit isang pirasong ebidensya. We are not just guessing that there is something there because the AMLA itself has confirmed that there were covered and suspicious transaction reports. Si Senator Robin Padilla dismayado sa pagpayag ng korte na ilabas ang records ni VP Sara. Naniniwala siyang hindi ito patas kaya meron din siyang suhestyon. Kung ganito ang pamantayan natin, edi buksan na natin lahat. Nanaig naman ang mosyon ng prosekusyon, naghayag si Senator Judge Alan Peter Cayetano na ng posible niyang paghahain ng dissent o pagtutol sa naging desisyon ng impeachment court sa pagpapasapina sa bank records ni VP Sara. Just that instead of objecting, I don't know if I'm alone or with others, I will not manifest anymore, but may I submit in writing
which parts of the ruling I disagree, and if anyone wants to either manifest or submit in writing. Mga kapatid, patuloy po kayong tumutok sa 105.9 True FM para sa totoong balita, impormasyon, music, and entertainment. Mag-subscribe sa aming YouTube channel at podcasts. At sundan nyo rin po kami sa Facebook, Instagram, X, TikTok sa True Network PH. Bisitahin din po ang aming website truefm.ph at panoorin kami sa True TV Signal Channel 19. Kami po ang 105.9 True FM. Laging true sa'yo, kapatid.